Ayan, katambayan, napakaaga pa po may mag-deliver ng manok sa atin. So, pang-consumo, pwede rin po natin yan ibenta. Pag kukuha po tayo ng manok mga katambayan, sinisigurado po natin na walang sakit. Lalo na kung i-display po natin, mahirap na po na baka ma-foul po tayo sa ating mga kaibigan na bibili. Sisiguraduhin po natin na maganda talaga at bata pa. Yan yung gusto ng ating mga customer po pag tayo po yung nagbenta dito sa tabing daan, sa ating tindahan. Kakakuha lang po natin, meron na din pong bumili si sir. Tama-tama, kahit pa paano ay kita po tayo. Yan. O, bali 350 yung kanyang nabayaran ng katambayan. So, salamat kay sir. Sir, salamat sir. O, ganun lang po kabilis na mabenta yung ating mga native katambayan dito sa Glan. May dadating pa po tayong delivery ngayon para makapagbenta tayo ng dress at saka live. Pero para sa akin po, mas malaki po rin yung kita ng dress. Pero kailangan din po natin magbenta po ng live katambayan para matuntun po tayo ng ating mga kaibigan dito sa Glan. Masanay sila kung sakaling gusto nilang bumili ng buhay. May mga customer kasi na gusto din pong bumili po ng live talaga, yung fresh. Ayaw nila ng ready to cook na dress na. So, dalawa yung ating i-display pagpipilian nila, live at saka dress chicken. So, kaka-display na po natin katambayan. May karagdagan tayong apat. Ito nga, apat yung kukunin sa atin ni sir. So, wala na, dali na kayo maubos. So, wala pang isang oras. Gusto mo ni sir? Gusto mo. Ayan katambayan. Ito yung ating mga kinuha sa atin katambayan. So, sinugado natin walang sakit. At puro halos lalaki yung ating ibinenta para magamit pa po natin yung ibang babae doon sa ating manuka na maparami. Kaya na lang po yung naiwan sa atin katambayan, bali babae. Baka i-consider rin po natin to na hindi ibenta kasi RTL na po ito eh. Hindi napansin ng ating tao na babae kasi may tapay, may palong. Yan na lang po yung mga manok natin katambayan. Napakakunti na lang. Unti-unti kasi natin nabibenta. Kinukuha natin yung mga lalaki para mabenta po natin doon sa ating tindahan. Yan na lang po yung naiwan. Kunti na lang. Ito yung problema sa pag-native. Pag wala kang supplier, ubos talaga yung native mo. Sa tindahan pa lang natin, isang customer kumukuha na ng 4, 5. So mahirap talaga. Kailangan talaga natin ng supplier sa ating tindahan. Kaya nga, maaari din po tayo maglagay doon ng tarpaulin na we buy native chicken. Para ang mangyayari sa ating tindahan, buy and sell na lang po tayo. O ganun yung native po dito sa probinsya. Problema yung palaging nauubos. Kaya sa ating manukan ngayon, napaka-importante na marami talagang babae para magpag-produce tayo ng marami. At kung maaari ay natin i-incubate para isang bagsakan, isang bintahan yung mangyari. Talagang maganda yung kita pag ganun. Yan, napakakunti. May mga sisiyo naman po tayong lumalaki po. Titingnan natin. Yung ating pabo naglimlim na rin. Halos 2 linggo din po tayo hindi nakabalik. May mga itlog na nahulog dito. May mga kasi naglimlim. Yan naglimlim yan. Madami na din po naglimlim dito. Kahit paano may mga coming po tayong mga sisyo na pwedeng lumaki. Mga sisyo natin dito. Tingnan natin. May bagong isa. May isa na nga din na namatay. Yung iba malalaki na po talaga. Dito may sisyo rin. Pinasama lang natin sa inahin para siguradong hindi po mamamatay. Mainitan. Yan, sisiyo natin. Mahalaga din po na naiinitan yung ating sisiyo para sa ganun ay makakuha din po sila ng vitamins, kumbaga vitamin D kung hindi ako nagkakamali. Yan, may git. Din po yan, 20 po sila. Isang buwan mo lang ngayon, sigurado malaki na po yan, pwede na po yan ibenta. Pag upgraded native chicken kasi, yan yung advantage. Mabilis na po lumaki.
Yan o, yung mga ano natin dito, haligi, tagilid na rin. Ang bilis pong nasira. Hindi kasi tibay yung ating, hindi kasi matibay yung ating nilagay na haligi. Ay ipapaano lang po natin ito sa tao natin. Tawag ito. Paano natin? Ipaayos natin. May mga naamoy tayo dito na may sipon. Pag nagkataon may maamoy po kayo, magpainom lang kayo ng antibacterial. Isa po sa diskarte po para mabilis gumaling yung manok nyo po na may sipon ay aga sa gabi pa lang yung yung sisiw nyo po, yung manok nyo po sa isang kulungan, dapat gabi pa lang kinukuha nyo na po yung tubig at kinabukasan aga painumin nyo po ng antibacterial bago pa kainin para sigurado na iinumin po nila. Pagkatapos na kumain, magbigay ka ng pagkain, ay inom naman po sila, so mabilis silang gagaling. Galing yung diskarte po natin sa pagpapagaling po sa ating mga manok, sa ating mga sisiw. At kahit wala pong sakit, ganun dapat diskarte. Kada gabi kinukuha yung tubig para pag aga, uhaw na uhaw yung manok, iinom talaga pag nagbigay na po tayo. So importante din po na malinis palagi yung tubig para hindi po basta-basta magkakasakit yung ating mga alagang manok. Yan, nangyayari dyan sa isa, parang hindi makalakad, so posibleng katayin din po natin yan, baka sobrang laki din po. Pag may mga manok tayong nakikitang nahihirapan po o may sinyalis na po ng sakit dito na sipon, kahit hindi pa nagkakasipon, sinyalis lang, ay katay agad para hindi na tayo gumastos. May benta po natin. Madali lang naman kasi tayo makakuha po ng native chicken po dito sa probinsya. So yan po yung ating update sa ating manukan po. Sa ating manukan na paparamihin po natin talaga yan. Parang may problema talaga yung isang tandang natin. Kaya yan ay ipapakatay po natin para may benta natin sa tindahan. Yan lang po simple. Yung mga manok nyo po na may sakit na papagalingin nyo, quarantine nyo lang po, gaya po nyo, no? Para hindi po makahawa sa iba. Yan lang yung diskarte. So yan, salamat po sa mga kaibigan po natin na bagong subscribers, bagong viewers, followers. Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo lang po napadaan ngayon, sana po i-consider po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay na po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga napadaan po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, i-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!